So hello guys at welcome back muli sa ating YouTube channel. So ngayon meron po tayong ayusin isang Kuko na brand Bluetooth speaker. So ito is ang problema nito is wala po siyang power. Ayan. So ayan, meron po ako ditong dalawang easy cord na piniprepare. So una po nating gamitin is yung original niya na easy cord. So ayan. So naka-DA na po siya. Ngayon i-plug in po natin. At saka i-switch on po natin yung pinaka-switch niya. Yan, napapansin nyo po is wala po siyang indicator. So next, gamitin po natin yung ibang easy cord para masiguro po natin kung talagang wala pa siyang power. Baka nasa easy cord lang po yung problema niya. So ayan, wala pa rin. So ayan guys, nasa low po yung problema at buksan po natin yung kanyang power amp. So ayan guys, stay tuned. So yun guys, ito po yung pinaka mainboard niya or nandyan na po yung power amplifier. So ngayon, ang first po natin i-check is yung easy cord. Try po natin i-check yung line niya kung may putol o wala. So double check natin ulit. Ayan, so meron. So ibig sabihin guys, good po yung ating easy cord. Next po natin i-check is yung kanyang switch. So ito po yung switch. So ayan, kung napapansin nyo po is okay naman yung switch. So ibig sabihin guys, may ibang problema dito. So ngayon, check po natin yung circuit. Ito po yung ECU niya. So hanapin lang po natin yung isang linya. So yung pinaka fuse niya is nasa loob po ng casing. So hirap po yung tanggalin, kaya susuyurin lang natin yung pinaka line niya. Saglit lang. So ito guys, yung tinutusok ko na po at saka black, yan po yung fuse. So kung napapansin nyo po is open na po siya. So yan, kung nasa loob po yun ng naka-itim na box, so mahirap po yung tanggalin o malapit pong tanggalin, kaya hindi na po natin yan babaklasin. So ang ating gagawin is check po natin yung mga diode, yung bridge diode, kung mayroong mga shorted, tsaka yung mga PWM IC niya o MOSFET. So ito pala, meron tayong sample board nito. So ito po yung sinasabi ko na fuse. So yan. So yan, meron po siyang fuse. Nakalagay F1. Yan po ang fuse niya. So ngayon, check natin yung ibang parts kung baka merong shorted components kaya naputol po yung ating fuse. So stay tuned guys. So double check muna natin.
So yun guys, sa pag-check po natin, wala po tayong nakitang shorted components. So ang ating gagawin is papalitan po natin yung fuse. Hindi pa papalitan, lalagyan po natin ng fuse dahil hindi po natin tatanggalin yung luma kasi mahirap nga pong baklasin. Ayan, so maglagay po tayo ng fuse galing po sa same na model. So ayan, so temporary muna to. Kung mag-open po ito ulit, so meron pang ibang problema. So hindi po natin makita kung mayroong shorted, so wala po tayong may test. So ngayon mag-actual po tayong magpalit ng fuse. So same model na fuse, kapag may problema is kusa po siyang mag-open. So ngayon try po natin i-test. Ayan, so tingnan po natin kung merong lalabas na indicator lights o may usok sa ating fuse. Ayan, so napapansin nyo po is umilaw na po yung ating indicator lights. So ibig sabihin talagang fuse lang po yung nasisira. Ayan, so ibig sabihin good na po yung ating pinaka board nya. So ngayon guys, lalagyan po natin ng ibang fuse, yung galing po ito sa mga dispenser. So ayan, so ito po yung ilalagay natin. So tatanggalin po natin yung nilagay natin na fuse. Yung amperahe na nilagay ko po dito is nasa 3 ampere na fuse. So yan po ang ating bagong ilalagay na fuse. So yun guys, nailagay ko na yung permanent na fuse natin. So kung papansin nyo is nag-power on na po yung ating Bluetooth speaker. So guys, sa mga newbies, sana po meron po kayong natutunan sa ating konting video. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po at maraming salamat po sa panonood. So guys, babush.